Kaya nga po yun, sinasabi po sa salita ng Diyos na sa Isaiah chapter 60 verse 1, Arise, shine, for your light has come. So makikita natin dito na kapag natagpuan ng isang tao ang kanyang purpose sa Diyos, nagiging ilaw siya ng mundo. Na kumbaga na pag natagpuan ng tao ang kanyang purpose sa harap ng Diyos, siya ay nagsisilbing ilaw dito sa mundo. Magdadala ng revival. Kaya nga po dito makikita natin na nagiging instrumento ng revival. Nagiging tagapagdala ng presensya ng Diyos. Amen? At kumbaga, maghahawaan natin yung ating mga kapwa ng init at nang maramdaman din nila ang presensya ng Diyos. Kaya nga po natin dito makikita na ang purpose ng Diyos sa ating buhay ay una, para makilala natin at mahalin ng Diyos. Pangalawa, maging katulad ni Kristo. Pangatlo, maglingkod sa kaharian ng Diyos. Pang-apat, magdala ng liwanag at revival sa mundo. So, kapag ang isang tao ay lumakad sa layunin ng Diyos, ang kanyang buhay ay magiging makapangyarihan, instrumento sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po na kailangan na ang ating buhay ay maging makapangyarihan dahil magsisilbi tayong instrumento sa kaharian ng Diyos. Amen? Na magdala ng revival, init, at maramdaman ang presensya ng bawat tao, ang presensya ng Diyos. Kaya sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. So yun po ang plano ng Diyos sa atin, na alam niya ang plano niya sa atin. Kung tayo ay may maayos na relasyon sa Diyos, malalaman natin kung ano ba ang plano ng Diyos sa ating buhay. Na hindi tayo upang saktan, pahirapan, upang hindi tayo pabayaan dito sa mundo, kundi bigyan tayo ng hope, pag-asa, at magandang kinabukasan. Amen. Kaya yun po yun. Kaya tayo po ay mananalangin na. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo po ay mag-pray. Sabihin po natin, Aming Ama sa langit, salamat sa iyong dakilang plano sa aming buhay. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata upang makita ang layunin mo para sa amin. Tulungan mo kaming lumakad sa iyong kalooban at hindi sa aming sariling plano. Hubugin mo ang aming puso upang maging katulad ni Kristo. Gamitin mo ang aming buhay upang maglingkod sa iyong kaharian at maging ilaw sa mga bansa, sa pamahalaan at sa lahat ng tao sa mundo. Naway magbangon ang iyong mga lingkod, mga intercessors, missionary, prophets at prayer warriors, at ang katawan mo na mga naglilingkod sa iyo, ang katawan ni Kristo, upang dalhin ang iyong kaluwalhatian sa buong mundo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Kaya po, maraming salamat po sa pakikinig nyo ng salita ng Diyos. Nawa ito ay magsilbing aral at gabay at patnubay sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos. Bye. Salamat.